Hello ka-sexy fab! Welcome again to my YouTube channel. I'm Sheila Masada. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube, pwede niyo po akong isubscribe at pakihit na rin ang notification bell para every time na mag-upload ako ng new video ay mapapanood niyo ako. So, itong channel na ito ay ginawa ko kasi gusto ko pong mag-share sa inyo about sa aking mga natutunan, sa aking mga experience, and again, hindi po ako expert about sa business. So, disclaimer lang po. So, itong aking mga i-share sa inyo ay ito po ang aking personal na experience sa pagnenegosyo. So, sa mga gustong magkaroon ng sariling business at gusto rin ng mga tips kung paano simulan ng kanilang negosyo. So, welcome po kayo dito sa aking channel kasi dito po share ko ang aking mga experience sa 18 years na pagbe-business. At meron tayong Facebook page, Sexy Fab Apparel. At paki-like niyo po yung ating Facebook. So, yung aking business sa mga hindi pa nakakaalam. So, yung business ko po ay RTW. So, meron po akong boutique at marami po akong binibenta dyan, mga accessories, mga damit, and marami pa pong iba. So, check niyo lang po ang aking Facebook page at pwede po kayong mag-order sa akin online. So, paki-follow and like na yung ating Facebook page, Sexy Fab Apparel and Accessories. So ngayon mga ka-Sexy Fab, ang i-share ko sa inyo na topic ay about sa pagnenegosyo. Yan. So, syempre pag tayo ay may mga idea at gusto rin nating execute na yon at gusto na tayong mag-start agad. So, syempre, sa umpisa, very exciting talaga, no? So, excited ka mag-start, no? Kasi ganoon din naman ako nung una pa lang. Talagang very excited ka, ganado. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo is, i-embrace nyo yan at i-enjoy nyo lang yan, yung exciting moments kasi natural lang yan na mapagdaanan natin kasi yun naman talaga yun, no? Masarap and excited ka na mag-start, especially if kaka-start mo pa lang tapos marami nang bumili sa'yo, no? Sabihin natin mga first month, no? So mataas ang sales, so talagang maha-hype ka talaga and ganado. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga ka-Sexy Fab na sa negosyo, kung sa tingin mo ay araw-araw Pasko, hindi po ganon. And darating talaga sa punto na mag-slow down yung ating sales, no? Nangyayari talaga yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag kayong masyadong ma-excite, no? Na madami kayong benta first month, ganyan. Tapos second month, nag-slow down na siya, so bumaba yung sales, no? Tumumal, ganyan. So, ganun talaga yung cycle ng business, no? Lalo na sa mga baguhan pa dyan na nagbi-business, huwag kayong ma-discourage. Kasi normal lang yan na pagdadaanan nyo talaga sa negosyo na may mga araw talaga, may mga buwan na matumal, no? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, enjoyin nyo yan kung kakastart nyo palang mag-business. So, enjoy nyo yan, yung experience na yan. Kasi, syempre, pag kaka-open mo lang ng store mo, ng shop mo, madaming bibili kasi syempre, curious sila dun sa product mo kung ano yung binibenta mo. No? Especially kapag bago sa paningin nila, diba? For example, ang business mo ay pagkain, no? So, gusto nilang tikman. So, makakarami ka talaga ng sales, especially dun sa opening day mo, diba? Pero sa realidad lang talaga ng pagnenegosyo, hindi siya ganon. Kasi ako, sa experience ko for 18 years, naranasan ko na talaga yung up and down ng business, no?
So, hindi siya ganun na araw-araw Pasko. Kaya, so sabihin sa inyo na kung maranasan niyo man yan na tumumal, huwag kayong ma-discourage. No? Ituloy niyo lang yan kasi syempre, nagpapakilala pa kayo sa market. No? So, it takes time para makilala yung brand mo. No? Kasi, hindi naman talaga agad-agad na kaka-start mo pa lang, naka 3 months ka pa lang, 6 months, or 1 year, hindi naman talaga agad gano'n na puputok yung business natin. No? So, it takes time para makilala tayo sa market. No? And para din makakuha pa tayo ng mga customers. So, i-discover niyo muna, ano niyo yung process, namnamin niyo. Kasi hindi talaga siya ganun kadali. At hindi rin ganun kadali makuha yung mga panlasa ng tao, especially yung trust ng tao, no? So, hindi siya ganun-ganun. So, kailangan mo makabuild ng mga connections sa mga customers mo. Tuloy mo lang kung ano man yung naumpisahan mo kasi sa business talaga darating ka sa point na maboboring ka kasi feeling mo walang growth or wala man lang bago or walang nabago, walang improvements, no? Lalo na pag kaka-start mo pa lang, no? So it takes time, sabi ko nga, no, para makilala yung brand natin at talagang pumutok yung business natin, no? So huwag kang mainit, stay ka lang dyan at ituloy mo lang kahit gaano ka boring. And isa pa mga ka-sexy fab, tip ko sa inyo kapag mag-start kayo ng business is talagang pag-ipunan nyo rin yung operating expense nyo. Especially kung may mga matumal na araw, so advice ko talaga is mag-save kayo at least mga 3 to 6 months sa inyong operating expense. So dapat naka-ready na yan, no? Para naman kapag umabot yung matumal na days or months, meron pa kayong mahuhugot pambayad doon sa rent nyo. Kasi 'di ba, syempre sa mga nag-i-start dyan ng business, karamihan naman talaga sa atin is wala tayong mga sariling pwesto, so nagre-rent lang tayo and hindi biro ang magre-rent, no? And syempre babayad ka ng tubig, kuryente, so kailangan talaga meron kayong bala, 'di ba? Meron kayong funds dyan na naka-ready kapag nag-slow down yung sales nyo. So maganda nga before kayo mag-start, na kayo, pag-ipunan nyo yan kasi importante yun para makasurvive tayo sa business, no? So okay lang na ma-discourage sa mga baguhan, normal lang yan, lalo na pag matumal, walang benta, no? So ituloy nyo lang, huwag kayong panghinaan ng loob kasi naranasan ko na rin yan nung nag-i-start ako. So siguro tingnan na lang natin or isipin natin yung ano ba talaga yung purpose natin, bakit natin ginagawa yung negosyo natin, so ano yung mga goal natin na gusto nating i-achieve, no? So dapat hindi tayo agad-agad mag-quit dun sa business natin, huwag natin agad i-give up, no? So it really takes time para ma-build ang isang negosyo, kaya stay ka lang dyan. And sa business din mga ka-sexy fab, hindi talaga siya araw-araw Pasko, no? So nag-up and down yung sales, so it's normal, no? Huwag kang malungkot kasi lahat naman ng mga entrepreneur naranasan yan, no? So kaya piliin mong maging matatag, no? Kasi yun dapat yung ugali ng isang entrepreneur. Dapat matibay tayo sa mga panahon na matumal, no? I-ready niyo yung sarili niyo. And kung ikaw ay kaka-start mo lang na mag-business, diyan ka lang, huwag kang magpapadala sa nararamdaman mo, no? Ipagpatuloy mo lang yan hanggang sa makilala ka ng merkado, no? Or ng tao dyan sa lugar nyo, no? And
piliin nating maging positibo lagi. At dapat every day is first day. Kailangan kung gaano ka excited nung nag-start ka pa lang, dapat everyday ganun ka, no? Kasi importante yun yung positibo tayo, yung pananaw natin positive, no? And focus ka lang doon sa business mo. Wag kang panghina ng loob, wag mong iisipin or wag mong papakinggan yung ibang mga tao, kung ano man yung mga sinasabi sa paligid mo, no? Kung sino man yung mga tao na nagda-down sa'yo, hindi nagsusupport, okay lang talaga yan, no? Kasi ang mga biggest supporters naman natin is yung strangers. So doon natin i-focus yung ating attention, no, sa pagpapabuti ng ating negosyo, or paano natin siya mapalago, or paano natin siya ma-improve, no? So at saka lagi nating galingan, no? So wag lang tayo mag-focus doon sa benta-benta lang, ganyan. So tignan din natin yung product natin, no? Tignan natin kung maganda ba, quality ba yung mga binibenta natin, no? Wag lang yung putyo-putyo lang, no? So dapat galingan natin araw-araw. Kasi pag once na ginalingan natin at nakikita yun ng mga tao doon sa mga binibenta mo, doon sa gawa mo, no? Nakikita yan ng mga customer mo. And kapag ka magaling ka at maganda yung mga produkto na nabibigay mo sa kanila, i-value yan ng mga customer mo at babalikan ka. At syempre kapag ka nakilala ka na nila, meron ka ng mga regular na customer, at I'm sure dahil sa trust na nakuha mo sa kanila, babalikan ka nila. Huwag kang panghinaan ng loob kung ikaw man ngayon ay pinagdadaanan, lalo na sa mga startup dyan na mga entrepreneur. Huwag kang panghinaan ng loob, tuloy ka lang dyan. Fokusan mo yung business mo na yan. Huwag mong ilihis yung attention mo sa ibang bagay. Basta magsa-successful yung business na yun kung yan lang talaga yung focus mo, no? And kagaya nga sa sinabi ko, normal lang yung matumal, no, ng mga araw. So darating talaga yan. Pero syempre kung may mga matumal na araw, buwan, meron din namang taglakas. Kagaya ngayon, bare months na ngayon. So mostly talaga ng mga entrepreneurs dito talaga bumabawi sa bare months, especially sa Pasko, 'di ba? New Year. So talagang malalakas ang benta niyan. Kaya wag kayong malungkot, kasi kung merong matumal na months, meron din namang mga taglakas naman. So ganun lang 'yun. Basta tuloy lang kayo mga ka-sexy fab, huwag kang panghinaan ng loob. And ilagay mo sa isip mo na ang pagnenegosyo ay hindi masarap, no? Kasi tinatrabaho yan, no? So kung akala mo is masarap ang buhay ng nagnenegosyo, so hindi po. Alisin na natin yan sa isip natin, kasi hindi madaling maging entrepreneur, no? Kasi ikaw lahat, ikaw mag-inventory, ikaw mamili, magbabayad ka ng mga bills, i-manage mo yung pera mo, no? So lalo na pag may mga pinapasahod ka, may mga tindera ka, paano mo sila pakisamahan, paano mo sila tuturuan, i-discipline. So ganun, matrabaho siya. Pero again, tiyaga lang talaga. Kung may vision ka sa business mo or goal mo talaga na lumaki, so talagang tatrabahuin mo siya. And sa reality talaga ng business is kailangan meron ka talagang puso na never give up, no? Kasi bawal to sa may hina, bawal sa mga iyakin, no? So dapat matatag ka, malakas ang loob mo, risk taker ka, ganun yung mga dugo ng mga nagnenegosyo. So dapat ilagay mo lagi sa isip mo na pwede kang matalo dito, no? Pero syempre trabahuin natin, kasi lahat naman tayo ayaw nating matalo, 'di ba? So dapat palaban tayo palagi. So kahit anong mga problema na darating, kailangan
ino-overcome natin yan, no? So, laban lang tayo sa mga darating pa na mga problems kasi normal talaga yan. Maraming mga challenges kapag ikaw ay nagnenegosyo. Hindi lang yun about sa matumal, ganyan. So, marami pang mga pagdadaanan ka na mga problem sa business, and it's all about part of process, no? And worth it naman pagdating ng mga ilang years kapag katumagal ka dyan, kasi ako sobrang dami kong napagdaanan. And sa next vlog, i-share ko sa inyo yung yung mga throwback ko ng mga pictures nung nag-start pa lang ako, no? And worth it naman kasi tumagal naman ako ng 18 years, no, sa pagbe-business. So, ayan lang mga ka-Sexy Fab yung ating kwentuhan for today, and I hope na itong sharing ko sa inyo ay may napulot naman kayo at natutunan. At sa susunod mga ka-Sexy Fab, pag may oras ako, mag-vlog ako ulit kasi ginawa ko talaga tong channel na to para i-share ko sa inyo yung aking mga experience sa business. So, yun lang talaga yung aking purpose kaya ginawa ko tong channel na ito, kasi I know na marami ditong gustong magkaroon ng sarili nilang business, no? Especially kung kayo ay nahihirapan na sa buhay, sa work niyo, and gusto niyo yung hawak na yung oras niyo at naisipan niyo mag-business. So, yung naiintindihan ko kayo sa part na yun, no? Lalo na sa panahon ngayon, no? So, kailangan natin ng extra income. Pero again, ang pagbi-business is hindi para sa lahat, no? Kasi tinatrabaho talaga to, no? At yun lang muna mga ka-Sexy Fab, and I hope na marami kayong matutunan sa ating vlog for today, at see you on my next vlog.